inialak ni God ng Panginoon ang dumating sa tauhan ni Reverend Eli M. Ban. Naging kasama niya si Blessy Dato bilang diakonisa noong 1987 to 1988. Si Caroline Cortez naman ng taong 1988 hanggang 1990. Si Shirley B. Santos sa taong 1990 hanggang 1992. 1992 to 1994, nagkaroon ng mission center sa Langaw at ito'y nahamon ng mag-asawang magtalbo na ipagkaloob ang kanilang lote. Ang Bible study sa Barangay Alangan Hall ng mga barangay tanod ay masipag na pinaunahan ni Pastor Kalipdan, Ginang Rosario Nangitan at Mrs. Juliana T. Abito at ilan pang leaders ng Iglesia. 1994, 2001, Sa loob ng 7 taon. sa loob ng 7 taon, ay nalistino Si Reverend Modesto Balingit sa Reverend Malingit Jr. Sa iglesia ito. sa iglesyang ito. Nakasama din niya Nakasama rin niya ang mga manggagawang diakonesa. ang mga Manggagawang diakonesa. diakonesa. Shirley Escalante, Shirley Escalante, Daisy Magpo, Daisy Magpo, Miriam Lagataw, Lilian Lagataw, at Helen Sherson. Helen Sherson. 2003 dahil sa pagkakataas ng tungkulin ni Reverend Modesto M. Balingit Jr. bilang punong tagapamahala ng Distrito ng Bataan, dumating sa iglesia ang batang-bata at masigasig na lingkod ng Diyos sa katauhan ni Reverend Misael B. de los Reyes. Samantala, ang diakonesang si Helen S. Diwa ay nanatili pa sa taong 2001-2002. Ikang diakonesa sa katauhan ni Ginang Daisy S. Magpo, masigla nilang pinangunahan ang magawain sa iglesia. Ang mga mananampalataya ay patuloy sa kanilang mainit na suporta at pag-ibig. 2003, dumating sa iglesia ang isang masigasig at batang-batang pastor sa katauhan ni Reverend Homer D. Bustamante ng Dinalupihan, Bataan. Sa panahong ito, nanatili si Ginang Clarissa Evangelista bilang ating diakonesa. 2004 to 2005, sa taong ito, nananatili pa rin ang mga manggagawang sina Reverend Homer Bustamante at Diakonisa Clarissa Evangelista. Sinimulan din sa taong ito ang elementary level at ang pagpapatayo ng bagong gusali ng Limay Community Center. 2010, dumating sa ating iglesia ang isang masigasig na pastor sa katauhan ni Reverend Homer Diunya. Kasama ang manggagawang sila Diakonesa Perlita Esquian at Diakonesa Geraldine Atenta. Taong ito, nagkaroon ng gawain sa bawat zone upang abutin ang bawat kaanib ng iglesia sa pag-aaral at pagsamba sa Diyos. Maraming nahasang mga leader dahil sa gawain ito na tinatawag na One Great Courage Sharing. Napagpatuloy din ang gawain sa building para sa karagdagang classroom ng LCS second floor na umabot ng 1.2 million at signage ng iglesia at paaralan. Sa taong 2010, ito ang unang taon na pagtatapos ng mga grade 6 sa LCS Limay Community Center. Ng mga kaanib na nagtatrabaho sa ibang bansa, sila ay nagtulong-tulong upang magkaroon ng bagong sound system at musical instrument. Hanggang sa kasalukuyan, ang iglesia ay masigasig, patuloy sa kanyang paglago, paghayo at pagdimisyon na sa pating pangunahing sentro ng paglilingkod. Salamat sa Diyos sa kanyang walang bahay na pag-ibig at mga pagpapala. Sa kabila ng maraming pagsubok, ay tapat siya nagbubulos ng pagpapala sa kanyang iglesia. Sa Diyos ang lahat ng